sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panlilinlang pambubudol sa mga tao. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice presidente ka, hindi ka pwedeng humindi. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Hindi pwede yon. Anong tawag nun? Ang tawag doon ay culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Paglabag sa saligang batas. Ano pa? Ano pa ang kanyang offense sa bayan at sa taong bayan? Si Attorney Vic Rodriguez nagsabi na, magpa-drug test ka. Diba? Naalala nyo? Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po kung babasahin ninyo sa Konstitusyon. Ang sabi lang doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country. Hindi lang basta-basta kung anong sinabi na, hindi lang basta-basta kung anong word, salita ang ginamit. Ang sinabi doon is consecrate. Ibig sabihin, yung kabuuan mo na pagkatao, hindi na yan sa iyo. Ibinibigay mo yan sa bayan. Kaya, kapag sinabi na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice presidente ka, hindi ka pwedeng humindi. Kaya nung sinabi nila, maalala ninyo noon, sabi ng mga congressman, may sira sa ulo si Inday Sara. Ano sabi ko? Mag-neuropsychiatric exam tayo. Kasi hindi ka pwede nang humindi. Kasi you consecrated yourself to the service to the Filipino people. Kaya hindi ka pwedeng humindi niyan. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. Kung baga, ikaw, kung mapapansin nyo, sino lang ba ang may oath na ganyan? Sa buong Constitution, Philippine Constitution, sino lang ang may oath na ganyan? Dalawa lang, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na sinasabi mo, ibinibigay ko ang buong buhay ko at buong pagkatao ko sa bayan. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Kapag sinabi ng bayan, magpa-neuropsychiatric exam ka, hindi ako pwedeng humindi. Sasabihin ko lang yan, oo. Dahil pagmamay-ari ninyo ako. Kapag humindi ka, yun na yun. Anong betrayal of public trust sa Tagalog? Anong betrayal of public trust sa Tagalog? Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Nagtataksil ka sa tiwala ng taong bayan. Ano pa? Bumirma ka
Pangulo ka, dapat ang trabaho mo ay pasadahan ang buong budget. Dahil sa iyo yan ang galing. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Pinag-usapan ninyo kung ano yung budget. Ibibigay mo yan sa Congress, sa House of Representatives. Dadaan sa kanila yan, Senate at House, at pagkatapos niyan ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng bisa. Kung wala kang pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pera. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinubmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Ang tawag doon ay culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Paglabag sa saligang batas. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Dito talaga ako natatawa. Pati si Attorney Vic natatawa na rin. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Sinasabi nila, tama yan. Tama na kunin yan. Yung savings dyan sa PhilHealth, kukunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects na hindi naman natin alam kung ano yung mga project na iyon. Sige, kuha. Pagkatapos ngayon, sinasabi nila, ibabalik namin yung kinuha sa PhilHealth, kukunin namin sa DPWH savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit nga tayo. Kulang nga yung pera. So saan nang galing yung kung ano? Kaya sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panlilinlang pambubudol sa mga tao. Ano bang tawag? Ang tawag ko kasi sa kanilang ginagawa, pyramiding. Kumuha ng pera dito, pagkatapos, okay, etong pera na dito, itapal namin dito. Ginawa nila yan sa amin, sa Department of Education. Kung maalala ninyo, ay nag-resign ako sa Department of Education noong 2023. July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Zaldico. Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot. Hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, shiminit siya dyan. Ngayon, shiminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil lilitsunin ka dito. Ay, doon pala. Nasa Japan tayo. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget,
sa Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saang distrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan niyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Anong ginawa nila? Pinaghati-hatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas ang budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan, nagpiramiding pa sila. Kinuha nila ang budget ng repairs. Hindi ko na maalala, i-check ninyo ang data, sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature ng Undersecretary, Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo, magdesisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. So sabi ko sa kanya, hindi ko kayang pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Davao Death Squad. Diba? Hindi, nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabing, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Sinabi ko sa USEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Ayun nga ang nangyari. Hindi naman namin imbento yun eh. Kasi November of 2023, nagsasabi na si Franz Castro, magpa-file kami ng impeachment. November 2023, nagsasabi na siya, may impeachment kami. Wala silang kahit anong ebidensya. Kaya, di ba, inatake na ang budget ng Office of the Vice President, nagbukas na sila ng hearing at lahat na para ituloy-tuloy ang pag-aatake nila. Na, ang sinasabi ko paulit-ulit, political scapegoating. Kasi pinagtatakpan nila ang ginawa nila sa budget. Pero dahil may Diyos, dahil sa kagustuhan ni BBM na sabihin kung ano yung gusto marinig ng taong bayan, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, kailangan niya sabihin ang gusto na marinig ng taong bayan. Hindi niya naisip na merong Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Mahiya naman kayo, nilubog sa baha ang Pilipinas.
At ngayon, lumabas na ang sa DPW. Lumabas na ang buhaya, ma'am, kasi tumaas na ang tubig. Naglabasan na ang buhay. Uy, sandali. Nakita ninyo yung buhaya namin sa Davao? Nakita ninyo yung cake naming malaki? Oh. May buhaya din kami na lechon. Pero yung cake, nandyan na rin ata. Nandyan na. Ando na ang... Noong kami iniimbestigahan nila, kahit wala silang mahanap na rason para ikulong ang Undersecretary, si Yusek Lopez ng Office of the Vice President, kinulong nila. Ngayon, na lahat nagsasabi, kahit contractor, nagsasabi, kahit ibang congressman nagsasabi, si Zaldico ang susi sa pagkuha ng pera. Anong ginawa? Pinabayaang umalis ng bansa. Dahil daw merong heart problem. May medical leave daw. Bakit nung okay pa sila ni BBM, wala siyang problema sa puso? Bakit ngayon biglang meron ng problema sa puso si Zaldico? Diba? Nagawa nilang mang-kidnap ng mga bata sa Turkey. At hindi yan gawa-gawa ha. May papel yan sa loob ng gobyerno ng Pilipinas kung paano nila ginamit ang tao, ang mga military para magkuha ng bata sa Turkey. Nakuha nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas ng sapilitan. Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Bakit? Kasi hindi siya sincere. Hindi siya tapat sa kanyang mga dapat gawin. Unang-una, hindi na nga niya alam kung anong gagawin. Pangalawa, hindi pa siya tapat sa kailangan niyang gawin. Yan ang kalagayan ng ating bansa ngayon.